Mga utol, good morning po. Kaya naman na mga utol. Walang ang panahon mga utol. Walang ang tawag yun, walang tigil. Ang init dito. Hindi ko na alam kung ano mangyayari mga utol. Namiss ko bigla mga back to reality tayo mga utol, ano? Sa paghahalaman. Ang ganda ng halaman ng utol, mga utol. Nakakamiss mga utol ang halaman. Yan, maraming salamat kinda Kuya Alvin, kina Ate Hani. Talagang alam mo yung lungkot na sobrang sa inyo nung unang araw, pangalawa, pangatlo, parang halos ano na, kasi aalis na kumbagay banding ayun, hindi halos halos nalungkot kasi wala nang maingay doon, wala nang kwentuhan. Ayun. Ito po mga halaman ng tatay. Ang utol, magkakabunga na pala ito. Back to reality tayo mga utol sa halamanan. Ibisitahin ko lang at tayo ho ay magpapahinga. Talagang sumakit po yung likod ko mga utol, baka po bukas abante na ulit tayo sa paghalaman. Back to reality na ulit tayo. Yan. Ganda ng mga halaman ng utol. Ganda. Yan na tayo. Ibisitahin lang natin, ispatal lang natin mga utol. Lord, sana po yung umulan naman at makatulong po ng ulan ang ating halaman. Kailangan po ng ulan ang ating mga halaman. Tingnan natin yung mga talong, pino. Tatlong araw kasi utol simula nung tayo ay umalis. Bilis na ito mga utol. Ang bilis gumanda ng ating mga halaman kapag ganitong mainit. Maganda talaga kapag mainit, yun pong tsimpong ikaw ay mag-harvest na. Pero yung tatanim lang, medyo alang-anan na po yun. Yung ganong yung pong ganong lagay. Maganda na. Ito lang ating talong. Arangkada tayo doon. Malaki ang pagbabago mga kautol. Maganda. Maganda po. Yan mga kautol, bali ito na tayo sa ating talungan. Kakamiss mga kautol, kahit 3 araw ka lang nawala. Kasi yung isip mo nasa halamanan. Yung kasi marami kang naiwan tulad ng mga pepino. Yan. Ito aahon na namin kasi nainit na mga kautol. Dito pati ang tubig. Ganito ang ating talungan. Hindi na ulan, laban na po. Wala ho tayo magagawa. Ayun maganda na ang ating kabang talong. Wala pa namang gamasin. Diba mga utol, naninilaw. Gawa ho ng ang panahon ay sobrang init. Wala pong ulan na nagaganap.
Pero medyo basa-basa pa naman mga kautol. Yung putik. Ayun mga talong. Basa pa naman. Yan. Basa pa. Hindi pa masyado siya yung tuyo-tuyo talaga. Pero kapag nag-El Niño na yan, wala na po yan. Ito. Yan. Grabe ang init. Magang-maga pa lang talagang daliktik na ang halaman. Pumipersa na agad. Pero gayon man ay okay lang. At least nagtry tayo at sumubok. Pero tayo mawala ng pag-asa. Laging nandyan si God para umalalay sa atin. Basa-basa pa naman ito. Pinatay ko nga ang tubig nito. Ito tayo sa ampalayan mga utol. Ganda ng ampalaya mga utol. Makakapagtaas na tayo. Makakapagtaas na po. Lumalaban din mga utol kahit mainit. Bye. Naiwan ko maliit pa ngayon. Laki na. Grabing haba na pati ng ampalaya. Taas na agad. Taas na po. Ano? Ampalaya. Nag-refresh lang muna tayo mga koto ng katawan. Bago bumana tayo bukas. Kasi ano? Masyadong ano pa? Ang katawan natin nabubuo sa bago. Tayo magkasakit. Ito lang ay aking para hindi po ano mano ng hangin yung iba nakabagsak na kasi taas na hindi tayo hindi sasaka sa bukid. Kagabi nga gusto kong sumaka kaya lang hindi kaya ng katawan natin mga kautol. Kaya sabi ko puntahan ko lang muna saglit at tingnan ko yung kalagayan nila. Okay na naman. Namiss ko lang yung mga halaman natin. Ang haba agad. Alam niyo yun mga kautol, ang haba agad. Talagang pero may tao naman po tayo dito nag-update. Ay yun nga, sabi ko nga ay tingnan ang kalagayan dito. Okay naman daw, naulan kaunti pero nawawala agad. Pero ayos na rin yun at sabi ko nga ay pampalamig din sa katawan. Sa katawan ng halaman. Ayan. Kailangan po ito ay may taas na para hindi po masyado mababad sa init yung nagbubuhol-buhol na pati. Para po hindi po mababad sa init yung kanilang katawan. Makakamiss lang talaga mga utol na itong ating halaman ay nagbubunga ng ganda. Kaya nga lang ang kalaban ay ang init. Ano? Baka makalwa bukas
ay tayo ay mag-umpisa na uli. Yan, dito sa ating halamanan na at makabawi man lang sa aking asawa mga kutol. Sa 3 araw kasi ay alam niyo naman yung aking anak mga kutol eh, makikwento ko lang, hindi po makatulog mga kutol nang wala ako at nag-iiyak po. May ang tawag nung ako nasa Tagkawayan, Quezon, Kintakuya. Ama po. Gawa ho ng kapag ako'y naalis, inaiyak lagi. Habol po ba? Habol. Nakakamiss itong ating halamanan. Kagandahan. Umaangat na sila. Yun nga lang mga kutol ay i-refresh muna tayo. Tayo pati magkapabayo ng ating bigas. Okay na to at bukas na ulit tayo magtatrabaho mga kautol, ano? At pahinga muna. Tayo pati magkapagupit. At anong kapalan ng buhok para pong galalan. Yan, bali tayo ano na, kapara na. Tinignan ko lang ho ito. At parang yung katawan ko masakit pa yung likod ko. Katatal sa ano, utol sa ano po, sa tawag dun, sa ano po, sa ano nang lubak. Tingnan ko lang ho, rin kabang lahat ng ating halaman. Okay naman ang kalagayan. Namiss ko lamang. Yan mga kutol, tayo manggugulay muna din sa pakuan. Tamo kapag mainit mga kautol, wala masyadong pakong naulpot. Madalang. Pero ganun na ayos lang yan. Makakaw muna tayo pang ulamin. Para may pang ulam na po ang aking mag-ina. Lusot na ang iyong ano mga kautol, ang iyong hapunan. Bagi dumali ka ng ganari. Kaya mga kautol, bali ano, nakapanggulay na rin tayo. Yan mga kautol, ito po yung ating pagtatayuan. Ay ginagawa lang po ng proseso ni nanay na legal. At may papeles ang ating gagawang kubo. Hindi po. Are o. Ako ito din sa pistong are. Are po are. Yan ito. Para po kayo ay may titirhan pagka meron pong bisita dito. Yan, bali ito po yung tabing highway at tabing daan naman. Ito po lahat ay dadalhin pa paroon. Ari
Gawa ko ng minapatis na ilog din eh. Ari po mangga din na. Yan. Medyo makalat pa nga lang po mga pagkatapos po ng proseso saka ayusin. Ito. Itong areang ito. Inaayos lang po ni tatay. Ani nanay. Yan. Itong mga niyog dito. Para po ispat yung kay kuya yun. Yun sa kabila. Yung ganun. Yun po na din kabig at ilalagay din sa... Kasi po yung lubog ay. Lubog. Baka po ari maging palaisdaan din. Ari. Aring ispat na ari para po may pamiwasan kayo. Ganyan na gayon din ho mga kautol. Yung kay ano. Kay kwento na ipapagawa natin. Yan. Kulang po sa kubo ay. Kaya sabi ko ipapagawa na po tayo din. Tapos mga kautol. Meron din tayo din ng ilog. Ayan. Baka magawa rin tayo ng swimming pool. Dini mga kautol. Dito po. Ito naman sa para sa nature, mga kautol nature. Para po sa inyo yan. Yan. Ito ay lilinisin namin. Ano kayo? Kumbagay comfortable kayo dito sa pagtutulugan po ninyo. Maaliwalas, malinis at mag-i-enjoy po kayo pag po may mga kubo na. Kasi summer na mga kautol, alam ko pong maraming maliligo lalo din sa amin sa ano, dun sa ilog. Ay halos marami po dong ano maliligo. Ay baka po kayo ay mapapunta rin sa amin ay sabihin ay kautol o kainsan, kakambal, kaparmbin, meron ba dyang available? Kaya lang po first lot naman yun ang mangyayari mga kautol. Kumbagay ano po ba yung gagawa po kami ng page na ganito. Kung sino man po yung mauna na ganito, ganere, siya po yung nakabook. Pwede pong mga isang buwan o linggo kayo sa kubo mga kautol. Ano po yan, para kayo ay comfortable na meron po kayong matutulugan na maayos mga kautol. Ano yan, alam ko pong sa mga ibang bansa or sa Pilipinas or saan man kayo naroon ay gusto nyo po sa ganitong probinsya talagang tanggal po kung yung pong mga nakaranas dito na pumunta. Alam po nila yung kalagayan dito na naka-experience na. Gusto po ay yung comment po nila sa amin ay napaka-comfortable, tanggal po ang stress at higit sa lahat ay sobrang lamig. Yun mga kautol, parang nasa Baguio mga kautol, kasi ito po ay dito nanggagaling yung simoy ng hangin paparito sa kubo. Yan mga kautol, malapit na po at tayo po ay kung bagay tayo po ay dito tayo ay focus naman. Kaya lang yung pong halaman natin, yun rin po yung pansusudlong natin sa mga tao at mga materialis na gagamitin po dito sa ating kubo na panapangarap mga kautol namin mag-asawa at buong pamilya. Yun lang mga kautol. At puntahan natin yung kubo ni kuya. Gayon din mga kautol ang mga sobrang hangin dito. Comfortable po kayo dito mga kautol. Ayun. Talagang maaliwalas mga kautol ang inyong pagbisita. At isa pa ay maayos po ang inyong pagtutulugan. Yan po. Ganito rin mga kautol ang mangyayari sa ating kubo. Yan o. Ganyan ho. Ang front ko nun mga kautol, ito pong pinakang hagdan. Ibabalik ko dito mga kautol. Ipo-front ko rito. Ito po, ibaganyan ko para makita po maganda yung ating view dun sa halaman. Sa kubo. Yan, ganito rin po katibay mga kautol. Yan. Maayos mga kautol. Yan, ganito po. Para po kayo ay comfortable na. May higaan at may paliliguan mga kautol. Yan. Ayan ho. Diba?
Di ayos ho, mga auto. Ganda. Maliwalas at matutulog po kayo na mahimbing. Yan. At ang kapaligiran ay berdeng-berde. Yan. Re-refresh po kayo. Yung mga nasa panlugar. Makatikim po kayo ng hanging sari-sariwa. Pwede yung sa amin. Yan. Berdeng-berde. At isa pa ay ang hangin, walang pollution na magaganap. Yan. Walang sasakyan, puro puno ang paligid. Yan. Gantong-ganto po mga utol. Abangan nyo na lang po. At alam ko pong marami nag-aabang na ating pangarap ay umangat pa. Are po ang plano din eh. Aring hagdan ikaganon. Are po are. Aring harap ikaganon dun. Nakapilit Oo, tiyo. Tari nakatapat dun ay. Mas maaluwan. Ganda, tiyo ba? Ganda ng dahil mo ayo. labas naman. Ang ilagay ng labas mo naman. Ano kaya tiyo? Mas maganda hagdan ano kaya? Maganda nakalabas. Para tiyo naman na may space ano? Oo, para open lahat ng silong. Sa Ayun. labas, nakaw na yung balkon. Doon, Adi, ang sukat tiyo ng ano? lalapara lang. Oo. Ano po ba ang sukat ng bubong na rin? Ayun eh, 14-12. Ah, 14-12. 14-12. Kailangan po yung ilong. 16. Yun. Para hindi ang piyat eh. At ang hagdan mo sa parinig, hindi sa parong. Gawa ng parang hangin. Yes, tiyo po na. Hindi na. Oo nga tiyo. Hindi na ako. Ay, oo tiyo. Di sa may harap ng kunay. Niyog. Narin pa tubigan. Sige tiyo. Yan yung nakaplano na tiyo. Meron ng budget po. Kaya ngayon antay lang yung papel. Mamaya po ay madali. Yan, ganyan po tiyo mag